Anya's POV. Ilang oras nang nakalipas, tuluyan na akong aalis. Papunta na kami sa airport, aalis na ako ng bansa. Tuluyan ko nang iiwan si Harvey. Hindi ako mapalagay simula nung araw na magpunta sila Harvey dito, sa lugar kung saan ako pansamantalang naninirahan. Mabuti na lamang ay nakutuban ni V na pupunta sila at maaari nilang matrace ang lugar ko kaya nakagawa na agad si V ng plano. Matagumpay naman ang plano. Noong araw na iyon ay agad na pumunta si V at Jade kinabukasan upang kumustahin ako at sabihin sa akin kung anong dapat nang gawin. Mabuti na lamang at matalino at naisip na agad ni V kung anong pwedeng gawin nila Harvey kaya nagawa na agad namin ang paraan. Pumunta sina V at Jade sa akin. Kinuha ni V ang lumang phone ko at agad na pinalitan ang numero ng telepono. Kasunod nun ay binigyan niya ako ng panibagong telepono. Ang sabi niya ay iyon na lang ang gamitin ko. Agad silang umalis dahil maaaring nasa lugar na raw sina Harvey. Hindi nga kami nagkamali dahil muntik na akong matunto ni Harvey. Kinagabihan ay sinabi sa akin ni V na nakita nila si Harvey kasama ang mga kaibigan nito. Mabuti na lang ay planado ni V ang lahat. Kinuha niya ang luma kong telepono at iyon ang pinakita kay Harvey upang isipin ni Harvey na si V ang nakausap niya at hindi ako. Simula noon ay hindi na ako makakatulog. Kahit anong gawin ko ay hindi mawala sa isip ko si Harvey. Hindi katulad ng dati na nagagawa ko pa rin ibalik ang atensyon ko sa ibang bagay. Alam ko na nasaktan ko si Harvey. Alam ko rin na galit siya. Hindi ko alam kung papaano pa siya haharapin oras na makabalik ako o kung matatanggap pa ba niya ako. Maaaring itaboy na niya ako o baka naman may iba na siyang kasintahan pagdating ng araw na iyon. Ito naman ang pinili mo, di ba? Sabi ko sa sarili ko. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas ng kwarto. Totoo naman, ito ang pinili ko kung kakamuhuian man ako ni Harvey. Tatanggapin ko. Inaasahan ko na ang magiging reaksyon ni Harvey. Paniguradong galit siya sa akin. Hindi niya ako siguradong mapapatawad. Pinasaya ako ni Harvey. Nagising, masaya ako sa piling niya. Pero ito lang palang igaganti ko sa kanya. Nakahanda na po ako. Aalis na tayo. Magalang na sabi ko kay tita. Ngumiti naman siya sa akin at tumango. Kami lang ulit dalawa ngayon. Wala kasi si Tito Fred dahil may trabaho ulit siya. Ang galing naman ng pamangkin ko. Scholar ng isang sikat at magandang school. Bagay na bagay sa iyo dahil maganda ka rin. Saad ni tita bago pa kami lumabas ng bahay. Napangiti naman ako. Siguro kapag nakarating na ako sa ibang bansa, ay mababagot lang ako doon. Nandito na kami sa airport. Nandito na rin ang iba pang mga kaklase ko na napili na school na maging scholar nila. Nalulungkot nga ako dahil wala dito sila Jade at V. Si Jade kasi ay ayaw namang pumunta sa ibang bansa, habang si V naman ay ganun din. Kaya ako na lang mag-isa. Ay niya, rinig kong sigaw ng isang babae. Napalingon naman ako at tinignan kung sino ang sumisigaw at tumawag sa akin. Napangiti ako nang makita ko si Atalia. Oo nga pala, scholar din siya. Patakbo siyang lumapit sa akin at agad akong niyakap. Niyakap ko naman siya pabalik. Buti na lang ay tinanggap mo. Sakto, tayo lang ang magkasama sa kwarto. Nakangiti niyang sabi sa akin. Kahit papaano pala ay may mga makakasama ako doon sa ibang bansa. Akala ko ay magiging mag-isa lang ako at mag-aaral lang talaga. Andito pala si Atalia na pwede kong makausap. Students, pay attention. Magbanyo na ang gusto. Magbanyo. Kailangan after 10 minutes ay nakabalik na kayo. Understand? Sabi ni Ma'am Daria. Nagmadali naman ako at pumunta sa banyo. Kanina pa kasi akong naiihi. Dali-dali akong naglakad papuntang restrooms dito sa airport. Pero nakalimutan ko na kung saan ba yan. Sa sobrang laki ng airport ay nakalimutan ka na. Nakatingin ako sa bawat lugar na dadaanan ko upang tingnan ko iyon ba ang restroom.
Pero bumangga ako sa isang lalaki. Naka-hood siya at face mask. Nakasuot rin siya ng salamin, kaya hindi ko makita ang mukha niya. Sorry, nahihiyang sabi ko. Tumango lang siya at nagsimula na ulit maglakad. Pero bago iyon ay pinigilan ko siya. Naisip ko kasi nasa kanya na magtanong kung nasaan ba ang banyo. Pwede bang magtanong? Saan ba rito ang restroom? Tanong ko habang pilit na itinatago ang ekspresyon ko sa mukha. Ihing-ihi na kasi ako. Keep going straight. You will see it on the right. Malamig na tono ng lalaki. Tumango lang ako at nagpasalamat. Siguro ay pagod na ang lalaking iyon, kaya wala siyang ganang magsalita. Nagmadali na ako papunta sa banyo. Sandali lang ako sa banyo at tumakbo na pabalik sa lugar kung saan naghihintay ang mga kaklase at teachers namin. Nahawig ng mga mata ko ang lalaki kanina na nakausap ko, pero sa puntong ito ay may kasama na siya na isa pang lalaki kaya napahinto ako at lumingon sa kanila. Tiningnan kong mabuti ang lalaking kasama niya at agad akong kinabahan dahil parehas sila ng katawan ni Harvey. Pero siguro ay nagkakamali lang ako. Oo, siguro nga ay namalikmata lang ako. Nakabalik na ako at saktong malapit na ang oras ng flight namin. Kailangan na nga lang naming makumpleto at pwede na kaming pumasok ng eroplano at makaalis na kami. Nasa loob na kaming lahat. Ang yaman siguro talaga ng school na yon dahil ang isang eroplano ay para lang talaga sa mga estudyante. Katabi ko si Atalia at ako ang nakaupo sa may bintana. Hindi naman ito ang unang beses na sasakay ako ng eroplano, kaya hindi naman ako masyadong takot. Napatingin ako sa labas ng bintana. Hanggang ngayon ay kita pa rin ang airport dahil hindi pa naman kami nakakalipad. Napansin ko ang lalaking nakahood, napailing ako. Palagi ko siyang nakikita. Bakit parang paikot-ikot lang siya? Flight attendants, prepare for takeoff please. Winig namin na sabi ng piloto. Napahawak naman ako sa kamay ko at nagdasal. Pagkatapos kong magdasal ay tumingin muli ako sa bintana. Sa pagkakataong ito ay hindi nag-iisa ang lalaking nakahood kanina. Kasama niya ulit itong isa pang lalaki. Nagtaka ako nang biglang tumakbo ang isang lalaki at tila may sinasabi iyon. Para bang may gusto siyang iparating sa sakay ng eroplano. Patuloy lang ang pagtakbo niya at parang sumisigaw siya hanggang sa inawat na siya ng lalaking kasama niya at ng empleyado ng airport. Ang huling nakita ko na lang ay ang pagdating ng 3 pang lalaki. Hindi ko na iyon pinansin at itinoon ko ang pansin ko kay Atalia na nakahawak sa kamay ko. Takot na takot siya dahil ito raw ang unang beses na nakasakay siya sa eroplano. Attention students, pukaw sa atensyon namin. Sa wakas pagkatapos ng madaming problema, ay tuluyan na akong nandito sa Amerika. Farm align, utos sa amin ng guro namin. Gano'n naman ang ginawa namin, pumila kami. Room 12, Anya and Atalia. Sabi sa akin ni Ma'am Daria at inabot sa akin ng susi. Nandito kami sa isang dorm, malaki at malinis, mukhang bagong-bago at hindi pa nagagamit. Dito kami maninirahan habang nag-aaral. Sabay na kaming naglakad ni Atalia, papuntang kwarto namin. Pagkabukas ng kwarto namin ay agad kaming namangha. Kumpleto ang gamit, may sariling banyo, kusina, at syempre, mayroong 2 higaan. Para bang isang bahay na talaga. Halatang pinagastusan ng school namin ang dorm na ito. Agad na nahiga si Atalia sa higaan. Pagod na pagod kami dahil sa biyahe. Kumbaga yung sinasabi nilang jet lag. Nagugutom ka ba? Gusto mong magluto ako? Tanong ko kay Atalia na dinadama ang lambot ang higaan. Parang nakatulog na agad siya. Umungo lang siya, siguro ay hindi pa siya gutom. Kaya kinuha ko ang backpack ko at kinuha ang telepono ko. Tinawagan ko muna si Mama para ipaalam na nakarating na ako dito sa Amerika. Kasunod naman nun ay sina V at Jade na ang kinausap ko. Ilang minuto lang kaming nakapag-usap dahil iba naman ang oras dito sa Amerika at sa Pilipinas. Inayos ko muna ang mga maleta ko.
Inilipat ang mga gamit na dala ko na nakalagay sa cabinet dito. Ang isang cabinet naman ay para kay Atalia. Pagkatapos kong gawin iyon ay tumingin ako sa loob ng bahay sa kwarto. Tiningnan ko na ang refrigerator at laking gulat ko dahil punong-puno iyon ng mga pagkain. Tumingin din ako sa iba pang cabinet sa kusina at puno rin iyon ng mga dilata ng pagkain. Tumungo na ako sa banyo at naglinis ng katawan. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa higaan para magpahinga. Sakto naman na pagbalik ko ay gising na si Atalia. Umupo ako sa kama ko at kinuha ang telepono ko. Manonood muna ako ng movie dahil hindi pa naman tuyo ang buhok ko. Oo nga pala, Anya, kumusta kayo ng boyfriend mo? Pumayag siya na mag-aaral ka sa ibang bansa? Tanong ni Atalia sa akin habang naghahanap siya ng damit. Natahimik naman ako sa kanya. Bumalik tuloy sa isip ko si Harvey. Okay ka naman kami, utal na sabi ko. Kahit na ang totoo ay hindi naman ako nakapagpaalam ng maayos. At lalong hindi pumayag si Harvey sa gusto ko. Buti na lang ay pumayag. Mahirap naman kasi kung umalis ka tapos hindi kayo pagkakaintindihan. Dagdag pa niya. Hindi na ako nakasagot sa puntong iyon. Tama siya. Sobrang hirap umalis at iwan ang taong mahal mo. Lalo na't meron kami hindi pagkakaintindihan. Anything that you need is already provided, students. If you have problems or concerns, kindly talk to me. Is it clear? Saad ni Sir Arians. Siya ang namamahala sa amin dito sa dorms. Sinabi rin niya ang mga rules tulad ng pagsunod sa curfew at iba pa. At syempre, sinabi niya ang mahalagang huwag naming pabayaan ang mga marka namin. Gwapo ni Sir, sabi ni Atalia, kaya napalingon ako sa kanya. Grabe, kararating lang namin may natipuhan na siya. Sa bagay, gwapo nga si Sir. Mukha talagang Amerikano. Pero ang sabi ni Ma'am Dai ay half Filipino raw si Sir Arians. Excuse me, Miss Atalia Reyes. Sabay kaming napalingon ni Atalia dahil sa sinabi ni Sir. Narinig siguro ni Sir ang sinabi niya kanina. Nothing, Sir. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Atalia sa mukha niya. Pero alam kong kinakabahan siya at nagulat din. Tumango lang si Sir. Kasunod din noon ay bumalik na naman sa kanya-kanyang kwarto. Tumakbo ulit si Atalia pabalik sa higaan niya at sinubsob ang mukha sa unan. Kinikilig ang loka. Crush niya siguro si Sir. Tiningnan ko naman ang laman ng sobre na binigay sa amin. Ito ang allowance namin sa buong buwan. Binilang ko iyan, $5,000. Sobrang laki ng allowance namin. Parang nagtatrabaho na din ako dito, pero nag-aaral lang naman. Uminom muna ako ng isang baso ng gatas bago bumalik sa higaan. Mas nakakatulog ako ng maaga at maayos kapag uminom ako ng gatas. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa kama ko at humiga. Ito ang unang araw namin dito sa ibang bansa. Tahimik lang ang lugar, hindi ako masaya rito. Umiling ako at tumagilid. Kahit pa hindi ako naging masaya, ay wala na akong pagpipilian. Hindi na ako pwedeng umatras. Kailangan ko na lang maghintay ng ilang taon bago umuwi at siguro makita si Harvey ulit. Bigla akong napaluhan ng maisip ko iyon. Siguro ako itataboy ni Harvey. Pero habang matagal pa at marami pang taon ang dadaan bago dumating ang araw na iyon, mag-iipon muna ako ng lakas ng loob. Itutuon ko na lang ang atensyon ko sa pag-aaral dahil gaya nga ng sinabi ni Sir kanina, wag na wag naming pababayaan ang marka namin. Lalo na't scholar kami. Libre na ang lahat-lahat. Ang kailangan na lang namin ay mag-aral ng maayos. Harvey, stay still.